Sa mga kapitbahay sa taas, makinig kayo. Ang anak kong lalaki ay ikakasal sa susunod na buwan. Lahat ng kapitbahay, maghanda kayo ng regalo na 8,888 piso. Yung mga may kotse sa building. Kung ang presyo ay higit sa 500,000, paki-full tank na ninyo. Sa susunod na linggo, alas 2 ng madaling araw, magkita-kita tayo ng eksakto para sunduin ang bride. Ia-add friend ko kayong lahat ng may-ari ng unit sa building. Paki-accept agad, ha? Ay, oo nga pala, sa akin na lang ay transfer direkta ang regalo. Hindi nagtagal, nag-send na siya ng friend request. Ni-reject ko agad. Kasunod noon, bigla na lang may kumalabog ng sobrang lakas sa pinto ng bahay ko. Pagtingin ko sa CCTV sa pinto, isang babaeng medyo may edad na. Galit na pinaghahampas ang security door ko. At may sinasabi pa siya, buksan mo, bakit di mo ako ina-add friend? Bilisan mo, ibigay mo na yung pera. Sa buong building, ikaw na lang ang kulang. Medyo high-end pa naman itong condominium natin. Siguro para sa iba, baliwala lang ang ganong halaga. Pero hindi uobra sa akin yung style niya. Kaya sinabi ko na lang ng walang gana. Hindi ba parang masyadong maliit ang 8,888? Gusto mo, bigyan kita ng 88,888. Tapos isama ko pa ang isang kotse, ano sa tingin mo? Tuwang-tuwa yung babae nang marinig niya yun. Sige ba? Gusto ko yung itim na Mercedes-Benz na madalas mong gamitin. Ayoko nung puting Volkswagen, hindi ko yun type. Kinuha ko ang cellphone ko at ako na mismo ang nag-add sa kanya. Na-transfer ko na yung pera. Check mo na lang kung natanggap mo, ha? Ayan, ganyan dapat. Pinapatawad na kita. Go. Niloloko mo ba ako? Sticker lang pala itong pinadala mo. Ay, teka lang. Huwag mong sabihing mayroon pa ring hindi nakakaalam. Na hanggang 20,000 lang ang pwedeng i-transfer sa isang beses. Wala naman sigurong pumindot talaga sa sticker na yun, di ba? Lumabas ka dyan. Ipinangako mo ngayong araw itong 88,000 at yung kotse, dapat ibigay mo sa akin. Tingnan mo yang pagkawalang hiya niya. Natawa na lang ako sa sobrang inis. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tumawag ng pulis. Kinakalampag niya ang pinto ng pagkalakas-lakas. Walang tigil siya sa kasisigaw na ibigay ko na raw ang Reg Along pera. Hindi ko pinansin yung nag-eeskandalo sa labas ng pinto ko. Kalmado lang akong naghintay sa pagdating ng mga pulis. Pagkakita ng babae sa mga pulis, para siyang nakakita ng tagapagligtas. Mga sir, yung tao po sa loob, may utang sa akin pero ayaw magbayad. Hindi ba't isang lalaki ang tumawag sa amin? Agad kong binuksan ang pinto. Ako po ang tumawag. Ikinwento ko sa mga pulis ang buong pangyayari mula simula hanggang dulo. Pagkatapos marinig ng 2 pulis, pareho silang hindi makapaniwala. Yung babae naman sa gilid ay kinukusot ang kanyang mga kamay. At buong loob na sinabi, mga sir, magkapit-bahay lang naman kami. Anong masama kung gusto ko lang na i-share ang good vibes sa lahat? Tsaka, kinausap ko na siya tungkol dito. Dapat lang naibigay niya sa akin ang Reg Along pera. Siya mismo ang nangako na magbibigay ng 88,888. At bibigyan pa raw niya ako ng kotse. Anong karapatan niyang hindi ibigay yun sa akin? Napapangiwi na lang ang mga pulis habang nakikinig. Naging seryoso ang mukha ng isang pulis at sinabing, alas 11 na po ng gabi. Ang ginagawa niyo po ay public disturbance na. At tungkol naman sa Reg Along pera, hindi niyo naman po siya kano-ano. Wala siyang anumang obligasyon na magbigay ng regalo para sa anak ninyo. Pagkatapos siyang pagsabihan ng pulis, saka siya bumaling sa akin at sinabi, Sir, kung may gagawin na naman siyang ganito sa susunod, tumawag ka po agad ng pulis. Tumango ako, bilang tanda na naintindihan ko. Bago umalis ang babae, nag-iwan siya ng masamang salita. Humanda ka sakin. Hindi pa nagtatagal, noong medyo inaantok na ako. May narinig akong kalabog at malalakas na yabag mula sa kisame. At kung ano-ano pang ingay. Iyon pala, sa taas ko lang nakatira ang babaeng iyon. Biglang may nag-pop up na aroganteng voice message mula sa babae sa WeChat ko. Alam mo na ba kung saan ka nagkamali? Kung matalino ka, ipadala mo na ang pera at ang kotse. Kung hindi, huwag kang umasang makakatulog kagabi-gabi. Agad akong bumangon. Kinuha ko ang isang curtain at soundproof foam. Ang bago kong bailang maliit na speaker. Binalot ko ng makapal, 3 patong sa loob at 3 patong sa labas. Nag-iwan lang ako ng maliit na butas. Itong kakagawa ko lang na device. Itinukod ko sa kisame gamit ang isang bagay. Binuksan ko ang music player. At sinimulan kong i-play ng paulit-ulit ang heavy metal rock. Hindi nagtagal, sa WeChat, nakatanggap ako ng sunod-sunod na 60-second voice message mula sa babae. Tahimik kong nilakasan ang volume ng maliit na speaker. Itinaas ko pa ng isang level. Tapos, nagsaksak ako ng earplugs. Hindi ko nalang pinansin ang mga masasakit niyang salita. Kinabukasan, maaga pa lang.
Nakasalubong ko sa may elevator ang kapitbahay ko sa tapat. Tiningnan niya ako ng may awa. Okay ka lang ba? Hindi biro ang pamilyang yan sa taas. Agad kong naintindihan na ginugulo rin siya ng kapitbahay namin. Agad akong nagtanong, ibinigay niyo ba yung perang regalo? Oo, ibinigay namin. Masyadong marumi maglaro ang pamilyang yun. Kahit tumawag pa ng pulis minsan, walang nangyayari. Sabi niya sa akin, ang pangalan daw niya ay Shooting. 1 taon na siyang nakatira dito. Yung babaeng kumakalampag sa pinto kahapon ay si Chen Huan. Ang asawa niya naman ay si Lee Yingjun. Hindi mo lang alam, napakasama ng ugali ng pamilyang yan. Noong kalilipat lang nila, nagpa-housewarming party sila. Ang regalo daw dapat ay 1,888. Siyempre, hindi ako pumayag. Kaya ayon, ginulo ako ng pamilya ni Chen Huan ng 1 buong linggo. Sabi ni Shooting, maraming kapitbahay ang napilitan dahil sa mga walang hiya nilang paraan na magbigay ng pera noong araw ng housewarming party. Ang pamilyang ito ay sa open area pa ng subdivision. Naghanda para sa lahat ng 1 lamesang puno ng fast food. At ang mas nakakainis pa, 14 na tao ang nakaupo sa mesa. Pero pang-6 na tao lang ang inihanda nila. Pagkarinig ko noon, kumulo ang dugo ko. Pananggapuan ko siya, natiyak na gagantihan ko sila para sa kanya. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator. Napasinghap si Shooting at nagtago sa likuran ko. Nakatayo sa may pinto ng elevator si Chen Huan. At katabi niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Siguro ay iyon ang asawa niyang si Lee Yingjun. Ikaw na sinungaling at walang isang salita. Sa wakas, nahuli ka rin namin. Kung hindi mo ibibigay ang pera at kotse ngayon, huwag ka nang umasang makaalis dito. Malakas na sigaw ni Chen Huan. Si Lee Yingjun naman ay nakapamewang sa gilid. At masamang nakatitig sa akin. Sinabi ko na sayo, di ba? Kasal ng anak ko sa susunod na linggo. Bakit ayaw mong ibigay? Wala ka man lang bang modo? Sayang lang yung itsura mo. Ganyang ka bata pero nakatira ka na rito. Sinong nakakaalam kung ilang babae na ang kinalantari mo patalikod? Nagkunwari akong nagpaypay sa tapat ng ilong ko. Ayyyy. Kaya pala halos matuyo na ang septic tank. Nasa bunganga mo na pala lahat. Kaya pala ang baho. Napaikan si Lee Yingjun. Minumura mo ba ang asawa ko? Hindi ko lang siya minumura. Pati ikaw minumura ko. Sino ka ba sa akala mo? Dahil sinabihan mo ako, kailangan ko nang ibigay agad. Kung pupunta ka sa Malacanang bukas, ibig sabihin sa'yo na rin ang Luneta Park. Kung may sayad ka, magpagamot ka na habang maaga pa. Huwag mo akong guluhin. Sinabi ko lahat ng walang hinto. Talagang gama ang pakiramdam ko. Tinuro ako ni Lee Yingjun. Halos hindi na siya makapagsalita ng maayos sa galit. Sa sobrang hiya at galit niya, sinubukan niya akong sabunutin. Agad akong yumuko para umiwas. Sabay taas ng paa ko at buong lakas na inapakan ng paa ni Lee Yingjun. Sa loob ng elevator, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lee Yingjun na parang kinakatay na baboy. Gulat na gulat si Chen Huan. Natataranta niyang kinuha ang cellphone para tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga pulis, hiningi nila ang CCTV footage mula sa elevator. Malinaw na nakita na si Lee Yingjun ang pumorner sa akin sa elevator. At siya pa ang unang sumubok na saktan ako. Sa huli, ang mag-asawang Lee Yingjun pa ang pinagmulta ng 500 piso. At pinilit pa silang humingi ng tawad sa akin. Nang gigigil na sinabi ni Lee Yingjun, "Sorry, hindi ko siya pinansin." Tinaas ko ang noo ko, hinayla si Shooting Kong, at dumaan sa gitna nilang dalawa. Diretso ang likod kong naglakad palayo. Kitang-kita ko sa mga mata nila ang pagkapikan. Alam kong hindi pa tapos ang isyong ito. At hindi nga nagtagal, nagkatotoo ang kutob ko. Pagkatapos maghapunan, pinuntahan na naman ako ni Lee Yingjun sa bahay. Sadyang nagpanggap si Lee Yingjun na mapagbigay. "Hoy, bata, hindi na namin kailangan ng pera at kotse mo. Malaking pera ang matitipid mo dyan." Sumabat naman si Chen Huan. "Kaya dapat kang maging best man sa kasal namin. At saka, may mga kamag-anak kaming darating sa susunod na linggo. Ang laki-laki ng bahay mo. Sayang lang dahil mag-isa ka lang naman dyan. Mas mabuti pang ipagamit mo na lang muna sa mga kamag-anak namin ng ilang araw." Hindi kasi sila sanay na may kasamang ibang tao. Pagdating nila, maghanap ka na lang ng hotel sa labas at doon ka muna magtiyaga. At bakit naman ako magiging best man? At bakit ko naman papatirahin ang mga kamag-anak ninyo sa bahay ko? Magkakapit bahay lang naman tayo. Ano bang masama sa pagtulong? Saka, ang mahal kaya mag-hotel. Sa sobrang inis ko, natawa na lang ako. Saan naman kayo kumukuha ng lakas ng loob? Saan? Kay Lord. Bakit ka ba ganyan? Nagparaya na nga kami ng husto. Malaking karangalan na yan na ginawa ka naming best man. Yung iba nga, gusto yan pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Sige na, kami na ang magpaparaya. Bibigyan ka namin ng 6 piso at 60 sentimong angpaw. Pampaswerte lang. Wala na talaga akong masabi.
At itong si Lee Ying-jun, umarte pa na parang sobrang dismayado. Hay, kayong mga kabataan talaga. Huwag kayong maging mukhang pera. Ang kasal ay para sa selebrasyon. Hindi para kumita ng pera. Umalis na kayo. Pag hindi pa kayo umalis, tatawag na ako ng pulis. Natigilan si Lee Ying-jun sa sinabi ko. Pero nagbanta pa rin siya. Ikaw talaga. Konting bagay, pulis agad ang tinatawag. Wala akong pakialam. Basta, darating ang mga kamag-anak namin sa Makalawa. Kailangan mong ipagamit ang bahay mo sa kanila. Kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Pagkasabi noon, hinayla niya si Chen Huan at nagmamadaling tumakbo paalis. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang tita ko. Ako pa ang tinatakot, ha? At gusto pang angkinin ang bahay ko. Kung ganun, wag nila akong sisisihin kung ilalabas ko na ang alas ko. Hello, tita. Ako to. Di ba summer break na ni Guzi? Papuntahin mo siya rito sa akin para magbakasyon ng ilang araw. Pinsan ko si Guzi. Kaka-18 niya lang ngayong taon. Hindi siya katulad ng ibang mga lalaki na kaedad niya. Na-diagnose na siya. Mayroon siyang manic disorder. O sa madaling salita, may sakit sa pag-iisip. Tingnan nga natin kung ano pang kalokohan ang gagawin ng pamilya nitong si Lee Ying-jun. Kaso, sa mismong araw na sinundo ko si Guzi, may nangyari agad. Pag-uwi namin galing sa high-speed rail station, hindi ko na mabuksan yung smart lock ng pinto ko. Ang nakalagay sa screen ay fingerprint verification failed. Pakisubukan daw ulit pagkatapos ng 24 na oras. Nang tiningnan ko ang CCTV, may isang kainahinalang lalaking nakamask, na paulit-ulit na nagkamali sa pag-type ng password sa harap ng pinto ko. Sa tindig pa lang niya, sigurado akong si Lee Ying-jun yun. Hinayla ko si Guzi at sumugod kami sa ika-8 palapag, sa 801. Ikaw ang may kagagawan sa lock ng pinto ko, no? Huwag mo kong pagbintangan, ha? Bakit, hindi ka na makapasok sa bahay mo? Kung ako sa'yo, mag-check-in ka na lang sa hotel. Sinong nakakaalam? Baka araw-araw ka nang hindi makapasok niyan. Nang makita kong ayaw niyang umamin, pinigilan ko ang galit ko. Sige, palalampasin ko to ngayon. Pero siguraduhin mong hindi na mauulit. Akala ni Lee Ying-jun ay sumusuko na ako. Mayabang siyang nagsalita na may pahiwatig, hoy. Kulang pa kami ng best man sa kasal namin. Tsaka pala, darating ang mga kamag-anak ko sa Makalawa. Nandyan na sila. Pahiramin mo muna sila ng bahay mo para may matuluyan sila. Pinapayuhan ko kayong kalimutan nyo na yan. Hinding-hindi ako magiging best man. At hinding-hindi ko rin ipapahiram ang bahay ko. Nagsalubong ang kilay ni Lee Ying-jun. Kung ganoon, wala na palang dapat pag-usapan. Huwag kang magsisi. Tandaan mo, kung mag-hotel ka, mas mabuting kunin mo na yung pang-1 buwan. Pagkasabi niya noon, tumalikod siya para isara ang pinto. Pero pinigilan ito ni Guzi gamit ang isang kamay sa pinto. Nang makita ni Lee Ying-jun na hindi niya maisara ang pinto, sumigaw siya sa galit, umalis ka dyan. Saan kang galing na buwisit ka? Bang, asterisk. Biglang itinulak ni Guzi si Lee Ying-jun hanggang sa tumilapon ito. At idiniin siya sa sahig gamit ang isang kamay. Gago, sinong sinasabihan mong umalis kanina, ha? Bibitawan mo ako. Tatawag ako ng pulis. Narinig ni Chen Huan at ng anak niyang lalaki ang ingay. Kaya sumugod sila palabas ng kwarto. Dinampot nila kung ano man ang mahawakan nila. At akmang ihahampas kay Guzi. Kasunod ng sunod-sunod na kalabog. Ang pamilya ni Lee Ying-jun ay maayos na nakahandusay sa sahig. Si Guzi, hawak ang isang wales, ay buong tikas na nakatayo. Habang tinitingnan ko ang eksena. Kahit na medyo immoral, pero ang sarap sa pakiramdam. Nanghihinang nagbanta si Lee Ying-jun. Ikaw, hintayin mo lang ako. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Ipakukulong kita. Inilabas ko ang daladala kong stay out of jail free card. Haha. Tingnan niyo kung ano to. Tingnan niyong mabuti. Itong bumugbog sa inyo ay may sakit sa pag-iisip. Sa madaling salita, huwag nang pag-usapan ng pambubugbog sa inyo. Kahit na ano pa ang gawin niya sa inyo. Hindi siya makukulong. Nakipagsabuatan sa akin si Guzi. At nagpakita ng isang mabagsik na ekspresyon. Kahit tumawag ka pa ng pulis ngayon, pinakamatagal na mananatili lang siya roon ng isang gabi bago siya palayain. Kaya bahala na kayo sa buhay ninyo. Nang marinig iyon ni Lee Ying-jun, agad niyang kinalimutan ang ideya na tumawag ng pulis. Sige, malas ko na lang to. Liyes na kayo rito, bilis. Kumunat ang noo ni Guzi. Nakaramdam si Lee Ying-jun na may mali, at biglang gumalang ang kanyang pananalita. Alis na po kayo. Pakiusap, umalis na po kayo sa bahay ko. Biglang nagsalita si Guzi, na kahit ako ay nagulat. Sandali lang, dapat nilang bayaran ang tutuluyan nating hotel. Oo, sige, umalis na kayo. Ibibigay ko sa inyo bukas. Dahil mayroong gustong maging tanga. Hindi na ako magpapakipot pa sa kanya.
Dinala ko si Guzi at nag-check-in kami sa pinakamagarang hotel. Kinabukasan, ipinasa ko agad ang bill kay Lee Ying-jun. Ano? Saang hotel ka ba nagstay? Bakit ang mahal? Sobra naman yan. Hindi ako magpapakatanga para dyan. Nagsisimula pa lang tayo, noong humihingi ka sa akin ng napakalaking halaga. Bakit hindi ka human gal na sobra na? Kung ayaw mong magbayad, sige lang. Kung ganun, mamayang gabi na lang. Dadalhin ko ulit si Guzi para bumisita sa inyo. Nang marinig niyang baka dumating na naman si Guzi, sa huli ay ipinadala pa rin ni Lee Ying-jun ng pera sa akin. Pagkatanggap ko ng pera, agad akong pumasok sa group chat ng mga homeowner. At sunod-sunod na namigay ng malalaking hongbao. Inubos ko ang lahat ng pera hanggang sa huling sentimo. Nang ipaliwanag ko kung saan galing ang pera, napuno ng sunod-sunod na thumbs up ang chat. Samantala, ang pamilya ni Lee Ying-jun, biglang nawala ng imik sa group chat. Kahit ang hongbao ay hindi nila kinuha. Taliwas ito sa ugali nilang mapanlamang. Naisip-isip ko, baka may malaki silang pasabog na inihahanda sa Patago. At tama nga ako, pagkalipas ng 2 araw, dumating ang ganti nila. Hindi ko lang inaasahan na ganito kalala. Pagdating ko sa eskwelahan, agad akong ipinatawag ng aming head para kausapin. Ibinigay niya sa akin ang isang anonymous na complaint letter. Nakasulat doon na may immoral daw akong pamumuhay. Nang makita ko yun, halos sumabog na ako sa galit. Akmang magpapaliwanag na sana ako sa aming head. Pero iwinagayway lang niya ang kanyang kamay, Shaoran. Personal akong naniniwala sa pagkatao mo. Pero masyadong detalyado ang sinasabi ng iba. Ganito na lang, umuwi ka muna at magpahinga ng ilang panahon. Para iwasan muna ang gulo. At ganoon na nga, pansamantala akong sinuspinde. Minamalas nga naman talaga. Pagbalik ko sa subdivision, pagbaba ko pa lang ng sasakyan, agad akong nakaramdam ng matinding kirot sa talampakan ko. Nang tingnan ko, nakatapak pala ang kaliwang paa ko sa ilang mga thumbtack. Bumaon na sa laman ko ang mga dulo nito. Samandal ako sa kotse at naghabol ng hininga. Doon ko lang napansin na punong-puno pala ng thumbtacks ang parking space ko. Butas din lahat ng 4 na gulong. Bigla namang sumulpot si Lee Ying-jun kung saan. Sabi niya sa akin na may halong pang-aasar, Teacher Ran. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tulungan kitang tawagan yung baliw mong kasama sa bahay? Wala akong ganang makipagplastikan pa sa kanya. Sinabihan ko siyang lumayas. Malakas na tinawag ni Lee Ying-jun ang mga nakikiusyoso sa paligid. Hali kayo, tingnan ninyo. Ang mga kabataan ngayon, wala talagang modo. Mabuti na nga ang intensyon kong tumulong, pero minura pa ako. Habang naririnig ko ang mga bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa akin. Lalong naging mayabang si Lee Ying-jun. Hindi ko na lang pinansin ang pagtahol ni Lee Ying-jun. Ay kaika akong umalis sa lugar na iyon. Paglabas ko ng elevator, nakita ko agad ang isang basang mantsa sa tapat ng pinto namin. At isang tumpok ng dumi. Sa itsura pa lang, sigurado akong ihi at tae ito ng aso. Kakalipat ko lang dito, at hindi ko pa gaanong kilala ang mga kapitbahay ko. Ang tanging nakaalitan ko lang, ay ang pamilya ni Lee Ying-jun sa Unit 801. Sa mga sandaling iyon, napakakalma ng isip ko. Dahil gusto nilang makipaglaro, pagbibigyan ko sila hanggang sa huli. Una, kinuhaan ko ng litrato ang ebidensya sa tapat ng pinto namin at sa parking lot. Pagkatapos, bumalik ako sa bahay para gamutin ang sugat ko. Nang makita ni Guzi ang sugat sa paa ko, hindi na siya mapakali. Pagkatapos ko siyang kausapin ng maayos, saka lang binitiwan ni Guzi ang hawak niyang kutsilyo. Kapatid ko pa rin siya, syempre. Alangan namang hayaan ko talaga siyang managan ng tao. Pagkatapos bendahan ng sugat, nagpaalalay ako kay Guzi para tingnan ang surveillance footage sa may pinto. Sa video, may isang malaking itim na aso na dumudumi sa tapat ng pinto namin. Walang ibang taong lumitaw sa buong video. Pero sa background sound ng video, may mahinang-mahinang boses na maririnig. Hindi pamilyar ang boses na iyon. Hindi ito boses ni Lee Ying-jun o ni Chen Huan. Sinave niyo ko ang video na ito sa cellphone ko. Pagkatapos, nagpasama ako kay Guzi sa admin office.